check mga address. Nandito tayo ngayon sa Rusi, Bagong Silang, which is located lang to sa Phase 9, Bagong Silang, Caloocan City. And at the same time, nasa harapan na natin ngayon yung isa sa mga pinakabagong unit nila dito na kinik-cater ngayon sa market, which is ito yung tinatawag natin na Force 150 Fi. So before natin simulan yung video na to, lagi natin ginagawa to. So syempre, isa muna natin to sa intro. Yeah. So yun, this is the first time na magre-review ko tong motor na to. Then at the same time, kung mapapansin natin, ayan, marami na kagad ako na-obserbahan dito mismo sa motorsiklo na to, especially on the looks. Then also yung pagkaka-design dito mismo sa na to, sa bike na to. So syempre, before tayo mag-start na ikutin ito mismong motorsiklo na to is, ang gagawin natin ngayon, magpo-proceed muna tayo ngayon sa pinaka-technical specs na meron dito mismo sa motorsiklo na to. So yun. So ito si Force 150 Fi is technically meron siyang displacement na 150cc displacement of engine. So ang model type naman nito or yung engine type naman nito is naka single cylinder na rin, 4-stroke, 4 valves, then naka water cooled na rin ang cooling system nito. Then also naka fuel injection na rin yung kanyang fuel system. So at the same time, meron tayo ditong compression ratio na 11:1. Then also meron tayong bore and stroke na 57.33mm by 57.9mm. So ang transmission naman nito is naka CVT. Then also transmission type naman niya is automatic. So in terms of performance, kung alamin natin to sa max speed dito mismo sa overall na performance niya. So ang max speed nito is umaabot ng 120 km/h. Then also yung max power naman nito is umaabot ng 11 horsepower at 8,000 RPM. Then also max torque naman nito is umaabot ng 14 Newton meter of torque at 6,750 RPM. So yun ang kabuuan ng technical specs na meron tayo dito mismo sa loob ng motorsiklo na to. So ayun, syempre natapos na natin na i-walk through around yung kanyang technical specs. Right now dito mismo sa video na to is let's go to proceed na simulan na tong ikutin tong bike na to. Yeah, let's go. My observation dito mismo sa unit na to, marami akong nakita na bago in terms of designs, looks, and also appearance dito mismo sa motorsiklo na to na hindi ko nakita dun sa existing na model ng Maxxis Scoot nila. So especially yung Adventure, pati na rin yung RFI 175 na currently ginagamit ko ngayon. So right now, napansin ko dito mismo sa motor na to is dito mismo sa bandang front, yung kanyang actual na design dito mismo sa kanyang windscreen or yung pinaka-high cowling dito mismo sa kanyang windscreen is halos lahat dito is parang naka-carbon finish na din siya dito sa may side na to. Then including din dito mismo sa may bandang baba. Yung lahat ng black fairing nito mismo sa may bandang front is napansin ko na lahat ng design dito is naka-carbon design na rin yung itsura nung kanyang fairing dito mismo sa may harap. Bukod pa dyan, ito mismo yung dito mismo pala sa may parting windscreen niya or yung windshield niya or yung wind visor niya, isa pa to sa padagdag din to doon mismo sa kapugian nung actual na motorsiklo na to. So kahit na medyo may kaliitan lang yung windscreen niya dito, at least may support din naman siya dito sa may baba ng parang front fairing niya is ang ganda niya tingnan. Isa yan sa mga obserbahan ko. Then another than that, yung kanyang ilaw. So as far as I know, DRL, then also yung headlight, tapos dito mismo sa bandang baba is yung kanyang turning lights or yung signal light. So all of this is powered by LED type of light na rin, which is itong headlight lang niya napansin ko na naka-projector na rin right at the same time. Tapos ayan, ang ganda na rin ng design ng kanyang headlight dito mismo sa bandang front, especially dyan sa may DRL tsaka dito mismo sa may signal light. Ayan, hindi ko lang siya masyadong mapakita sa inyo right in front of this. Pero mapapansin nyo yan pag nilipat ko yung pwesto. Kabilaan yan, turning lights yun sa magkabila, then also ganoon din dito sa DRL. So kung makikita natin siya in front,
mamaya gawa natin siya ng ano na front look dito, usog lang natin ng konti yung unit. Mapapansin din natin kagad na medyo may pagkamasungit yung itsura nung mismong front ng motorsiklo na to. Wala na pag tiningnan mo ng harapan to. So yun. So dito tayo sa may bandang wheel side. Front wheel section tayo dito mga dre. So yun, mapapansin natin mabuti, simulan muna natin sa kanyang suspension. So yung suspension nito is ginagamitan pa rin siya ng telescopic fork suspension. Then also, ito ang kagandahan dito, nakita ko na naka-engrave na dito yung pangalan ni Rusi dito mismo sa suspension na to eh. So, other than that, napakaganda nung pagkakagawa dito mismo sa kanyang front wheel system, especially sa braking system mismo. Ito, isa to sa mga nakapagpaagaw ng pansin ko mismo dito sa kanyang front wheel section. Since yung kanilang disc brake, ito yung bihira ko to na kikita typical sa kanilang mga unit eh. First time ko makakita ng fully rounded na disc brake dito mismo sa front ng kanilang motorsiklo. Then at the same time, ito ang ginagamit na dito mismo sa braking system na to is naka dual piston calipers pa rin dito mismo sa may bandang front. So expect natin na mas maganda yung stopping power na kayang ibigay dito mismo sa braking system na inilaan dito mismo sa motorsiklo na to. Then also meron pa siyang additional features dito mismo sa kanyang braking system. If I'm not mistaken, may nakatag na siya na CBS, so meaning to say naka-combi brake system na rin po yung itong motorsiklo na to. So meaning to say mag-brake ka lang kahit isang side lang dito mismo, either front and rear, magkakaroon ng distribution to dito mismo in any part of a braking system na meron tayo dito mismo sa harap. So meaning to say parang may pagka 20-30 proportion yung magiging brake distribution in each braking system. Doon yun ang pagkakatanda ko. Pero anyways, paging lang yun. So ayun. Then also, yung kanyang actual na gulong, ito, mas malaki at mas malapat to dun sa actual na RFI 175 na nakita ko. So, if I'm not mistaken, ang kanyang front tire is, ang sukat nito is 110 by 17 by 13. Ay hindi, magkasing laki lang din pala halos. 110 by 17 by 70 by 30. So, yun yung sukat ng gulong nito. Magkasing laki lang din pala dun sa RFI 175. Medyo nalin lang ako talaga ng looks na itong motorsiklo na to. Napansin ko lang din kasi kagad na medyo talagang may pagka-bulky yung kanyang itsura ng motor eh. So mamaya try natin. Ito pa yung isa pa sa nagpastig dito mismo sa kanyang design. So ito yung stripe color niya na kulay green na meron nakalagay na Rusi, tapos hati ng word ng Force plus yung kanyang emblem dito mismo sa may bandang gilid. Ultimo pati yung mga black fairings dito mismo sa may side, mapapansin natin naka-carbon looking design na rin po ito. So halos may pagkakapareho lang din pala to. May pagkakapareho din pala to dun sa mismong unit ni Bolt ng Skygo. Pero dito mas pinaastig talaga to tingnan eh. So yun yung isa sa mga naka-obserba ko dito mismo sa motorsiklo na to. So other than that, dito tayo mismo sa may rider section. Sobrang magandang bagay dito mismo sa motor na to. So kung ako man bibili nito, syempre sobrang ma-appreciate ko tong motor na to, not just in terms of looks but also pati na rin kung anong meron dito sa na-design dito mismo sa kanyang front section. So talagang masasabi ko na hindi talaga kamali-mali itong si Rusi in terms of motorcycle that they are trying to offer from the people. But also mapapansin din natin kasi every year na may bago silang i-release na unit, napapansin ko talaga napakalaki talaga ng mga improvements sa ginagawa nila in terms of motorcycle na ina-offer nila mismo sa mga tao. Then isa na rin to mismo motorsiklo na to na nasa harapan natin, which is ayan, mapapansin din natin dito mismo ngayon. Simulan natin dito mismo sa kanyang pinaka dashboard or yung pinaka TFT display niya, which is ito. Fully digital na siya, and also hindi lang ito basta fully digital. Yung mismong digital instrument panel nito is makikita natin. Nagkaroon kasi ako ng quick overview within this one eh. Hindi na lang natin makikita yung ordinaryong TFT display na katulad nung dun sa mga adventure, sa RFI 175, tsaka dun sa Flex. So mapapansin din natin dito mismo na yung kanyang digital
or yung digital instrument panel or yung digital TFT display nito is very modernized na rin, na halos katulad na rin ng iba pang mga brands and units na nag-exist dito mismo sa market. So ano na siya, very modern na yung itsura. Sige, ilalagay ko dito sa taas para mas ma-appreciate nyo, kasi hindi pa naman activated tong motor na to, para at least makita nyo kung ano yung itsura ng TFT display nito. So yan, nandyan na mismo sa taas, ganyan na ganyan yung itsura ng TFT display nito. And nabalitaan ko na yung actual TFT display na ginagamit nila dito mismo kay Force is nilalagay na rin nila mismo sa iba pang mga motor nila na Maxi Scoot, kagaya nung Adventure. One time nag-release yata sila ng bagong version ng Adventure na pinalitan na nila yung TFT display nung mismong motor na yon. So alam ko may pagka-similar na sila ngayon ng TFT display. So bukod pa dyan, fully covered na yung kanyang handlebar. Then also, ang kagandahan dito, very modernized na rin yung itsura ng kanyang control. So simulan natin sa ride controls. Ride controls, specifically meron siyang kill switch, then also headlight switch, ignition button, or yung tinatawag natin na electric start button dito mismo sa may right side. Then at the same time, bukod pa riyan, a few moments later. Okay, medyo naputol tayo doon. So bukod pa riyan, mapapansin dito natin mismo sa motorsiklo na to na etong motor na to dito sa may left side controls is meron siya ditong high beam and low beam. Yung hazard niya is naka-button type din dito mismo sa may gilid. Lapit natin ng konti. Hazard is naka-button. Then left and turning right switch, then horns. So meron din siyang passing dito sa may likod. So isa to sa mga magagandang bagay na nakita ko dito mismo sa may motorsiklo na to. So ayun. Plus may bonus pa tayo dito mismo sa side na to, dito mismo sa rider control section. Bakit? Kasi simple lang. Pero technically ito lang nakita kong disadvantage, pero goods naman din, napaganda rin naman dito mismo para sa motor na to, kasi easy to access nga naman yung USB charging port niya dito mismo sa harapan. So yung USB charging port niya dito is consisting of Type-C, then also yung USB charging port na pwede nating pagsalpakan ng iba't iba ng dalawang klase lang na na wire for charging. So Type-C and USB type lang. Then also yung susian niya may different modes din for opening ng gas cap, then also pati na rin dito mismo sa may bandang seat. Then hindi mo syempre mawawala sa isang Maxi Scoot yung tinatawag natin side pockets o yung side compartments. So the comparison na lang dito mismo sa side pockets and side compartments nito is yung size at yung lalim at kung ano yung pwede nating mailagay dito. So side pockets, technically left ay right, medyo malalim din. Si tingin ko kasya dito ang isang cellphone. I think pareho lang naman po pwedeng paglagyan ng cellphone to. So ganun din dito mismo sa may right, malalim din siya, pero ito mas malaki, itong sa left mas malaki to, then also ganun din yung lalim niya. So safety na dito yung mga gamit mo dito, Dre, especially kapag maglalagay ka dito ng mga dokumento or something else sa mga kailangan mo, chargers, phones, etc. So yun sa mga kagandahan dito mismo sa kanyang side pockets or side compartments dito mismo sa motorsiklo na to. So ayun, namumutik sa magandang design and features tong motorsiklo na to. But anyway, ayan. So punta tayo dito mismo sa kanyang pinaka gas tank or yung pinaka fuel tank nito mismong motorsiklo na to. So technically nakikita din naman natin katulad ng iba pang Maxi Scoot na kinikater ni Rusi at pati na rin ng iba pang mga brands. Nandito na rin sa harapan yung kanyang gas cap or yung pinaka tangke nito mismong motorsiklo na to. So ito malaking katanungan dyan. So ilan ang fuel tank capacity ng motorsiklo na to? So yung fuel tank capacity netong Force 150i is technically umaabot ng 9 liters yung kabuuang kayang ikarga na gasolina dito mismo sa motorsiklo na to, plus FI pa. So given na talaga na matipid yung kayang ibigay na ang magiging gas consumption dito mismo para dito mismo sa motorsiklo na to. So isa sa mga na-obserbahan ko dito So bukod pa dyan,
Maganda yung pagkaka-finish ng rubber matting niya dito mismo sa kanyang foot pegs sa rider side. So katulad lang din ng iba pang mga Maxxis foot, naka upright or kahit nakasdan pa dito yung paa mo, kung pwede mong palitan ng posisyon yung paa mo. Hindi ka mangangalay dito mismo sa motor na to. Mapapansin naman natin yan dito kasi subok na yung mga gantong design for every rider na gumagamit ng mga Maxxis foot na kagaya nitong Force 150 ay na to. So ayun. Plus yung kanyang seat, eto panalo. Ang laki ng pagbabago na ginawa dito mismo sa design ng camel seat nung mismo unit na to. Especially ito, syempre una muna kung nating obserbahan yung mismo upuan. Hindi siya malambot, hindi siya matigas, kumbaga saktuhan lang for comfortability yung ng seat. So I think ganun din dito mismo sa OBR. Then also, isa pa sa mga bagay na nakapakita ko rito, nagpa-astig pa dito mismo sa motorsiklo na to is yung kanyang bagong design ng kanyang camel seat. Although ako kasi user ako ng camel seat sa RFI 175. Napakalaking tulong kasi nito in terms of comfortability, lalo na sa position ng pag-upo mo rito as a rider. Then also yung division nung actual na upuan nyo kapag halimbawa na may angkas ka, kasi ginagamit ko pang hatid sundo yung RFI 175 ko eh. So ang laking tulong nitong camel seat na to dito mismo sa motorsiklo na to, especially yung mga mag-a-avail nito. So malaking comfortability points o malaking points yung po pwedeng maidagdag nito dito mismo sa motorsiklo na to, especially sa mismong comfortability nung mismong rider tsaka nung mismong OBR the same time. So ayun. Then also ito yung under the seat no Force 150 Fi. Papansinin natin mabuti. Large and huge compartment. So tansya ko nito, kasyang-kasya na yung full face helmet dito mismo. Conforme sa size. So meron kasi mga size na hindi kakasya dito yung helmet eh. Pero technically, tingin ko kasyang-kasya na talaga dito yung mga hanggang XL na size ng mismong helmet. So bukod pa dyan, battery section, eto. Plus hindi lang helmet ang pwede mo mailagay dito, take note pwede ka makapaglagay dito ng kapote mo and also pati na rin yung mga tools na kailangan mo for emergency repairs nung mismong motor na to. So yun yung isa pa sa mga advantage na meron dito mismo sa motorsiklo na to. Huge compartment. Pag meron kang huge compartment, mas marami kang mailalagay na gamit, mas marami kang itatabi, as long as makakatipid ka kasi hindi mo nakakailanganin ng top box. Di ba ma'am, tama po ba? Yun, so tama. So ito yung takip para dito mismo sa may battery section nya. Dito yan mismo. Ayan. Pero hindi pa natin mailalagay kasi nandito talaga yan, fix. So ayun. Then easy lang siya isara, grab bar. Pagka matulis din, same as nung tail light, pero babalikan natin yan. Also, ayan, dito tayo mismo sa may bandang gilid. OBR na foot pegs or step knot. Easy to access. Ayan, napakadali niyang i-access. Napakalambot din nito. So kayang-kaya siya kahit sungkitin lang siya ng paa. Madali lang siyang i-access talaga. All through in out there. Then also upright position na exhaust. Plus yung kanyang radiator nandito na rin. Naka-chassis type na rin din po ito sa may bandang rear. Plus yung kanyang suspension is naka dual shock suspension na rin po ito sa dito mismo sa rear niya. So ayan, meron siyang tire hugger dito mismo sa sa mismong section, sa mismong part na to. Plus meron din siyang malapad na rear fender sa likod. So technically makakapagpalesen niya, malaki yung chance na malesen talaga. Actually baka wala na nga kasi meron pa pala ditong rubber cover dito mismo sa loob eh. Covered na covered pala talaga ang engine room netong si Force 150 Fi, no? Ang galing. Plus eto overview tayo sa kanyang brakes, mga dre. Ayan, so yung brakes nito, naka single caliper piston na rin. Technically may CBS na rin to eh. Naka disc brake na rin to at the same time. So tire size
dito mismo sa Force 150 Fi, dito mismo sa may rear is 130 by 70 by 13. Yung kanyang gulong dito mismo sa likuran. So, ayun. May pagkalakihan din to. So, may pagka-sports din pala yung tires nito, harap tsaka likod, no? Pansin ko lang. Then also, yung ganun din yung exhaust niya, may pagka-sport din yung itsura nito. Especially dito mismo sa may tip. Yun yung mga isa sa mga naobserbahan ko dito sa ano na to, unit na to. Then, punta tayo dito mismo sa may bandang kabila. Ayan. Papansinin natin mabuti. Ayun. So, side stand. May side stand kill switch na rin po ba ito, ma'am? May side stand kill switch. Sige, tanong ko na lang po mamaya. Okay, so ito yung pinaka airbox niya. Pinaka air filter niya. Then also CVT. So technically okay, modernized na talaga tong motorsiklo na to kasi wala na siyang kickstart eh. Pero okay lang din naman. Sulit na sulit ka na rito sa features nito. Sulit ka na rin talaga sa features na itong motorsiklo na to. So yun isa sa mga napansin ko rito. So bukod pa dyan, ayan, yung light system niya dito mismo sa may bandang likod is naka-integrated taillight na rin. Pagka matulis yung itsura ng kanyang ilaw dito mismo sa may bandang likod. Then also, nakaiba na rin yung design ng kanyang taillight dito. Since ayan, para siyang may paano, may 1, 2 hexagon shape na taillight dito mismo sa may bandang likuran. Alam ko kasama na rin dito mismo yung actual na turning lights or yung signal lights dito mismo sa may bandang likod. So, hindi ko pa nakikita kung gaano kaganda yung itsura nitong taillight na to kapag naka-activate na to. Kasi halos lahat ang nagre-review nito, hindi pa totally activated yung motor. Then, also kadalasan na nakikita kong review is nasa branch pa lang nila halos nila nire-review ito or dun sa mga Rusi outlets pa lang na nagbebenta pa lang nitong unit na to. So ayun. So lalagyan ng plate. Dito yung Rusi. So ito yung pinaka plate holder niya plus plate light. Medyo may kalakihan din. So ayun. Malaki din yung fender niya dito rin sa likod na to. So yun yung isa sa mga na-obserbahan ko dito mismo sa unit na to. So in overall, sobrang ganda. Namumutik-tik din halos sa features tong motor na to eh. Ito yung itsura niya pag nakaharap. So pansin naman natin, pagkamasungit talaga tong motor na to. May very aggressive and also very stylish na rin at same point. So napakaganda, napaka bulky, tapang ng tindigan mismo ng motorsiklo na to. So isa na lang yung hindi ko nagagawa dito mismo for this bike. Pa-XP lang ako. Ma'am, pa-XP lang po ako Seat height test. Seat height po. Sasakyan ko lang po yung bike. Salamat po. So yun, seat height test tayo. Pa-XP lang natin tong Force. Parang ano pa kind to eh. Sige. Moment of truth. Sabi pala, no? Sabi niya pala gasolina. Ayan lang natin. Hoy. Ang ganda ng view ko dito sa harapan. Sorry. Na-appreciate ko lang siya bigla. So, ayun. Ganda ng view ko dito mismo sa harapan ng motor na to. Then, also, ayan. Para napaka-straightforward niyang tingnan eh. Turning radius, goods, riding comfortability, upright. So, also, nagkakaroon ko yung stance and also yung sitting position ko. Nasa yung ginagawa ko sa RMO 175. Iba talaga yung appreciation ko pagka mga ganito tapos bilang bagong motor ko kung ano po ang mga video ko. So, ayun, isa yun lang yung observation ko. Ang ganda niya tingnan at the same time din. So, turning radius, goods, riding comfortability goods, lahat yun. So, ma-appreciate dito ng mga tao. Grabe. Na ako masabi.
pag matagalan ako mo. Okay na. So sobra ata ako ng hype dito mismo sa motor na to. Ang dami ko kasi nakita maganda rito sa motor na to eh. So yun. Excuse me. So naikot na natin lahat, na-walkthrough na natin, then also nabanggit na rin natin yung pinaka-technical specs nitong motorsiklo na to. So yun. So ang tanong, magkano nga ba tong motor na to? So price reveal tayo. So ang price nito mismong Rusi Force 150i o Rusi Force 150fi is technically umaabot siya ng 110,000 pesos ng cash. So pwede natin siyang kunin ng installment. So magkano nga ba magiging down payment nito pag kinuha natin ng installment? So technically ang installment nito, magda-down payment ka lang ng 10,000 pesos for this. Then meron tayong 3 modes of payment. So meron tayong 36 months, meron tayong 24 months and also 18 months. So 3 years, 2 years and 1 year na mode of payment. Tatlo lang to. So ang 3 years na ito is nasa 4,495. Then 2 years naman is 6,035 pesos. Then also yung 1 year naman na ito is 10,666 pesos. So sulit na sulit ka na dito sa motor na to para sa ganung presyo. Napakalupit, napakaganda, grabe. So pwede mo to gamitin pang hatid sundo, pang ride, pang hanap buhay. Example na lang kung ikaw is delivery rider or pang angkas or joyride. So recommended tong motor na to use this one kasi napakalaki ng OBR seat nito. So yun. So hanggang dito na lang muna tayo mga dre. Stay tuned. So ganda, grabe, di ako mag-get over. Masyado ako naib sa motor na to. Ang lupit eh. Jobs out. Keep safe and drive safe always. Thank you.